babae. Correct. Paano, Kenneth, kung anak nila 12 years old na babae? Kailangan gagawin pa rin ba yun ng followers mo? Ha? Bakla, that is inciting to commit kiddie corn. True. Hindi ba? Kulto mga DDS, kulto kami. So yun ang hindi girl, wag mo na siya bigyan ng dahil 7 likes. So nobody, even his own people do not care about his opinion. What he says. Alam mo yung kaya gusto nilang tira-tirahin ang mga Duterte supporters kasi nga yun lang sila nakakakuha ng attention. Relevance. Yeah. Kasi nga wala namang, hindi sila binibigyan ng attention ng mga taong ka-align nila ng politika. Kasi nga sa online, yung kabila, yung mga camping thought leaders, that is a carefully curated set of people na ito ang ating team, ganyan. Doon lang magsi-circulate 'yan. Kaya kita mo, 'di ba? Walang mga lumalabas na walang nagsusulputang yung mga tipo, ay nakakaloka. Itong Duterte supporter na content creator na nakakaloka, milyon-milyon na mga nanonood sa kanya na hindi mo alam kasi nga these are organic. May nagsabi ng ganyan hindi ko na papangalanan kung sino. Isa siyang PR. May pinayuhan siya na paano ba anong gagawin para ma-counter yung Duterte support sa social media. Sinabihan siya point lang. Mahirap kasi the Duterte supporters on social media are organic. Na? Ganyan kayo kabobo. Mga putang ina nila. Galit si Mono. Ayan. Nandito na nagising na yung hypocrisy kasi Ma'am Joey. The hypocrisy talaga and duplicity. Hindi nyo ba nagigets? Yung movement mo lost its purpose. Alam mo Mono, long time ago, si Edwin Hamora, nung hindi pa siya baliw, tiningnan niya yan, yung mga gumawa siya ni-review niya yung annual audit report ni Leni Robredo. Tapos meron siya dong finding kasi naman yan financial accountant naman yan si Edwin Hamore. Tapos may mga point out siya doon na sinabi niya itong items na to this need to be further substantiated. Ito dapat na flag, nakakataka bakit hindi na flag, ganyan. Yung mga ganong etchos na mga ganong etchos. Pero siya magandang post niyan before Yan si Edwin Hamora nung hindi pa siya baliw. Ngayon kasi balik. 3 million pesos worth ng candy? Sinong buhay ang umangat doon? Sige nga. 3 million pesos na candy? Yes, Ma'am Joey. 3 million pesos worth ng candy. Baka naman for the entire 6 years. No, Ma'am Joey, this is plugged on 2019. Saan yung 3 million pesos worth of candy? Nasa to, Ma'am Sa kanyang yung in-kind yung receipt ng mga wait, Ma'am Joey. Sa yan, COA documents yan, Yung COA document to, Ma'am Joey. Yung pinresyohan nila yung candy ng 5 pesos each. Wow. Anong candy yan? Baka naman Royce candy pala yan na bigay sa akin ni Ma'am Tinta Kahashi. Thank you very much. Pero ito talaga, Ma'am Joey, yung dito talaga ako natuwa yung washing machine, 19 units, walang presyo. Water dispenser, 7 units, wala rin presyo. Like, yung pinangahawakan yung wala kayong pinangahawakan. Grabe ang issue ngayon sa Pilipinas, no? Parang lahat gagawin para mawala yung utak ng mga tao sa mga totoong issues ng bayan. What kind of disgusting people these are? Yung 18 Marines,
Nirisk na nila ang buhay nila legally and physically because they are now the central target of everyone they mentioned in their affidavit. Tinatakot-takot na sila. They're talking about mali-maletang pera na sila mismo ang nagkarga sa mga sasakyan, eroplano at whatnot. Pagkatapos yung mga pink, ang talagang effort nila sa pagtatanggol, dangal ni Ann Curtis. Diba? Ganit, alam mo yon na parang, and that's why people will not, real people, the majority of people will not be with them. Mm-hmm. Alam mo yon kasi, ako yung misogyny, wala namang, that's not a real issue for everyday people. Bakla, kung real issue sa inyo yung misogyny, is Inday Sara, araw-araw ninyong binibigyan ng misogynistic remarks. Correct. Di ba? Oh, Diyos ko naman, let's call a spade. Parang, pero ang hilig kasi nila mag-goal posting, hindi yung misogyny kasi ganito, bakla. Moving the goalpost, di ba? Pag sila na yung, alam mo yon, ako parang, my God, don't sweat on the small stuff. Like, kung, hello Joey and sa schoolmate ko si Sas ng grade school. I had ako 1 year. Oh my God! Sino ka? Salamat po kita. Bababa na ako. Pero ma'am Joey, before ako bumaba, add ko lang another line from the COA report. Okay? OVP's budget for survey, research, exploration, and development expenses totaling 25 million pesos was not utilized for the intended purpose due to its failure to obtain suitable project proposal. Mga buwaka ng ina nyo, magnanakaw si Leni Robredo. Yun lang, Ma'am Joy, Ma'am Sas. Salamat po. Okay, thank you, Mono. Ano yun, has something to do with the implementation. Ibig sabihin, hindi niya nagawa yung intended. Humingi siya ng budget, hindi niya na-implement yung project niya. Para doon, hindi niya ginawa. So, ibig sabihin, there's a failure in planning. No? Mm-hmm. So, ang eksena nandiyan talaga ay ang dami-dami nilang grabe yung issue ngayon nila kay Ann Curtis. Pero alam mong PR to Alam mong PR campaign to This is not sinakyan na syempre nagsalita si Jasmine Curtis. Siya yung una na I'm pretty sure sinabi niya yan dahil kapatid siya or whatever. Tapos, sinakyan na lang ng iba and then siguro sinabihan si Ana, oy, mag-eme ka para tumakbo pa yung issue. Yeah. Ako tingin ko may mga na-mention ko ngayon kanina sabi ko, tingin ko kung si Ann Curtis to, yung sarili lang niya, hindi yan interested Kaso nga lang, kasi since talent siya, tapos tatanggap lang rin naman siya ng order dun sa management niya. She has to do something like that. Bayad niya? Bakla, umpisa mo ba naman yung sulat mo na my name has been used for an analogy without my, parang hindi siya binayaran. Ano ba yung sa statement niya? May ganun. Parang hindi siya binayaran or na hindi naman without my consent. Ganyan. Oo. Kailangan ba ng consent niya yon? Hindi. Ito. Na parang, ano yun? But now many of you have a vulgar sexualized analogy. A vulgar sexualized analogy. My name disgustingly used without my consent. Bakla, ang dami bumili ng magazine mo. Pinagbabatihan nila yung magazine mo. Hindi mo nila kailangan ng consent mo doon.
Sabi niya, my name disgustingly used without my consent in the wrong context and more importantly, without an ounce of respect. So parang, Hindi siya yan eh. alam mo yun, na parang, ganito na, alam mo nangyari na yan? Kasi kung totoong issue yan, si Laila de Lima nandun, no? Nung sinasabi ni Bong Suntay, Laila de Lima could have said, Madam Chairwoman, can we have what Bong Suntay said be stricken out of the records because it is improper. They did. On that, ginanon nila on a stricken out of the record. Tapos ang eksena nito, pinalaki na ng talaga nila yan ng bonggang-bongga yung well, to be fair, no, ito si Bong Suntay kasi alam mo politician ka. So everything that you say will be used against you. That's the rule of the game in politics. Everything that you will say will be used against you. Kahit anong gawin mo, it will be used against you. That's the truth of politics. So don't enter politics if you don't want anything you say to be used against you. Ngayon, it was used against you. Bahala ka dyan. Pero kinakaloka lang namin is really the outrage is so funny because it really reveals the depth of kakampings. When it comes to morality. Na parang, walang angkol. Okay, galit kayo dyan. Galit kayo dyan. I'm pretty sure you already spent so much energy on this issue, etc., on that remark. Pero bakit walang ganyang same expenditure of energy sa mga totoong na rape ng addict? Correct. And just the past few weeks, several girls have been raped, have been SA'd, and have been brutally unalived by people on Shabu. And all we've been hearing from you is to have compassion for drug addicts. But you never, wala kayo outright, tigilan, punyeta talagang, walang gano'n. Punyeta talagang siya. Bakit? Daming mga babae na, dahil dyan, di ba dapat gano'n? Tigilan na ang drugs, labanan na ang outrage. Oo. Ang daming na SA because of drugs. Bakit walang gano'n? Bakit walang galit sa Shabu? Imbes, maririnig mo sa kanila, hindi, kailangan ng compassion, hindi niya kasalanan yan, etc. Kasalanan niya yun, nagshabu ka eh. It might exonerate, it might be a mitigating factor because you're under the influence of something, but in the total analysis, sana alam mo yan, alam mo mangyayari kung magganyan ka. No? You know before you took it, that the kind of tragedy that you could inflict when you are, kung wala ka sa sarili mo. Alam mo yun? So, itong mga to, tapos kung concerned ka naman sa moral, di ba sabi hindi naman to, tungkol to sa morality. Baka si Ann Curtis has been promoting online gambling. Alam mo, kanina ko lang nalaman yan nung pinost mo na nag-ano rin pala siya. Ano yung pinopromote niya? Bingo Plus din? Yes, Bingo Plus. Sa bagay kasi sila Piolo rin yun. DigiPlus. Oo. DigiPlus. Okay. Kasi malaki talaga magbigay ang DigiPlus. So, ibig sabihin, yung kinita mo dyan, galing yan sa posible na mga nawasak na pamilya. Morality. So, asan yung morality dyan? Kasi bayad ka, kasi trabaho lang. Wala, hindi, excuse siya sa effect ng kanyang pinopromote. Ganyan. So, na naman tayo? Moving the goalpost na naman tayo. Kasi, yung argument nyo dito kay Bong Suntay, kailangan itong labanan kasi magpo-promote ito ng ganyan, ng misogyny, etc. Ayaw nyo pala mga naman na po-promote ng mga
magkakascade na na social tragedy, no? Mm. Pero dito okay lang sa inyo kasi bayad kayo. Tapos kaya nga binabasa ko yung meron pa siya as a mother. Bakla as a mother, dapat alam mo na ang pagpo-promote ng sugal ay mali. Mali. Correct. Diyos me, Marimar. Di ba may ganun siya sa letter niya? May in-invoke yung bilang isang, bilang isang ina na rin. Kaya, bakla bilang isang ina, tanongin mo sa sarili mo, tama ba na ikaw ay nagpo-promote ng online gambling? Ng gambling or gambling for that matter? Hindi ba? Meron siyang Bingo Plus. Ay, shucks. Oo nga. Diba? Love Bingo Plus, major sponsor. Hindi ba? Nagpo-promote ka. Nagpo-promote ka ng sugal. Eto. Oo nga, sponsor nga nila. Artista na nagbebenta ng ganitong klaseng image, hanggang ngayon, binibili ka pa rin, Ann. Diba? And that is really empowering. Kasi, sa totoo lang, ang mga babaeng pa-40 na sa show business, hirap na silang i-maintain ang karir nila. Pero ikaw, Ann, validated pa rin ang ganda mo at ang yung relevance sa show business. Diba? You still keep the business going. 'Di ba? May pelikula pala tong si Ann ngayon with Jericho Rosales eh. So I think yung parang iniisip nila nung una kung sasakyan ba namin tong na to, itong Suntay issue na to, sasakyan ba namin, aanuhin ba namin, magre-react ba kami, kemerot. And siguro they thought for a few days and then they realized, sige, let's go. Ayan, total may pelikula tayo, good or bad publicity is publicity. Ayun. And now, gusto nilang edemanda si Suntay. Gusto nilang edemanda si Bong Suntay na gagawin namin ang lahat para sa kineme, ganyan. Edemanda ninyo ang isang kongresista na while doing his legislative function, uttered those words. I'm so sorry and I also, I do not agree with the wife. Yung wife kasi parang iskandalo yung wife doon sa sinabi ng asawa niya. Hindi magkasundo si Bong Suntay at asawa niya dito sa posisyon na to. Hindi sila magkasundo. Pero ako, I do not really see anything wrong doon sa sinabi ni Bong Suntay. Could it be improved? Yes, it could be improved. He could have said pero naging malaking issue kasi siya because of the mention. A lot of factors na kailangan. And saka kasi Women's Month, so it's a good rallying point. Alam mo yon, it's a good rallying point. So, doon na rin makikita bakit yan ang ginawa niyong rallying point. Bakit hindi yung mga batang babaeng nategi at ni-rape ng mga addict? Alam mo yon? Bakit hindi yun? Hindi ba? Hindi ba women's issue na merong addict sa pamilya? So, ito kasi yung champagne, this is what you call champagne feminism. Na kailangan doon tayo sa mga issue ng mga mayayaman na babae para talagang mas mga sikat na babae para mas malaki ang impact, which of course nag-oppose din siya sa form and substance sa impeachment ni Sara. So I really think na it has become an issue because politician siya, everything that you use will be used against you. Everything that you say will be used against you.
saka yung context. And then, kailangan talaga nilang gumawa ng maraming issue para mawala talaga sa isip ng taong bayan ang totoong issue ng taong bayan. Oo. They also wanted to demonize Suntay because Suntay was getting the Duterte supporters, he is getting to the Duterte supporters' good side. Kasi nga, during the deliberation of the impeachment, mag-isa lang niya na congressman na bumoto out of 54. Biruin mo yung buong Committee on Justice. Lahat yung buong Committee on Justice bumoto na complete in form and substance yung impeachment ni Inday, yung impeachment complaint 3 and 4. Pagkatapos lahat sila bumoto, may import pa sila. Si Bong Suntay lang yung nag-no na it's not complete in form and substance. Siya lang yung bumoto na no. So ngayon, parang ang dyan, I think yun talaga yung goal nila na magkakaroon naman ng mga kakampitong mga Duterte supporters na to, kailangan sirain na natin to. Or kung susuportahan nila, babuyin natin na kaya kayo nagsusuportahan kasi pare-parehas kayong mga bastos. Ganon. Oo. Actually, yung mga di ba, yung misogyny, ganyan, yung mga weaponize, parang, ako masasabi ko, tigilan nyo nga ako. Yung mga troll account ninyo, yung mga troll farms ninyo, halimbawa kung gusto may atakihin, halimbawa ako yung target ng troll farms nyo, or si Joey yung target ng troll farms nyo, ang ginagamit nyo talaga is misogyny, transphobia, ganyan. Ngayon pa nga lang, ang dami nang nagko-comment sa comment section ko ng mga, naka-lock account. Tapos, andun sila na, yung transphobic. Actually, ganyan ang ginagawa nila tuwing kasi nga titingnan nila yung titingnan nila yung possible buttons to push. Ganyan. So, halimbawa, ito si Joey, babae ito, ganyan. Ito yung mga eksena niya sa buhay. Ito si Sas, trans ito, ganyan. So, anuhin natin siya, bombardin natin siya ng mga transphobic remarks para maloka siya. Ganyan. Ganyan na napapansin ko, pero galing niya sa troll farm nila. So, ibig sabihin, they're using it actively in order to actually go against the people that they don't like. So, hindi talaga yan issue sa kanila. They will use it when it's in favor. It's in favor of them. Alam mo yun? Pero yun na nga, natabunan na lahat, girl. Kaya pili talaga nilang tabunan ang mga issue ng bayan, yung mga trillion peso corruption, and of course, sama-sama itong lahat kasi tumatanggap itong mga to eh. Correct. The whole thing, parang sobrang very brief lang yon. So, this also highlights the double standard na parang nagkakanda-ugaga na sila to like, yun nga, parang i-protect whatever needs to be protected ba, na para bang, sa totoo lang, anong makokontrol nyo sa mga isip ng mga tao. It also highlights yung double standard nila kasi where were they when yung si Aura nang gagaganon siya sa bar, diba? Sana saan yung outrage nila? Si Anne, for her to parang dahil dinignify niya pa yung, pwede na kasi yun yung sa kapatid niya pero nagpagamit pa siya sa pag-react niya. What was her stand when Vice Ganda was also making jokes about gang rape kay Jessica Soho? Diba? Kung sa tayo, pag-protect sa women, whatever, yung niya doon, diba? So, sobrang lang, it really highlights yung double standard ng kabilang parlor. Tapos, at the same time, parang missed opportunity din siya. Kasi, she could have been magnanimous about it. And, kasi yung thing ko lang talaga sa kanya, okay lang, sige, naglament siya. Kasi, di ba, kung ano-ano pang sinabi niya. But, ang thing ko lang doon, right niya naman yun. Niya naman yun, social media niya naman yun. But, hindi niya in-accept yung apology. So, parang, you could have been magnanimous about it, tapos in-accept mo na lang yung apology, tapos parang pinangaralan mo pa si Suntay na, kaya next time, ikaw, be careful. Parang gano'n na lang. Tapos tapos na. Sino ka? Sino ka to tell that? I don't accept your apology. Baka ganun kabigat. Diba yan yung sinabi niya? Ganun kabigat yung nangyari sa'yo.
Tapos, Sabi I'm niya, not taking this as a wound. Akala sinabi mo na hindi mo accept yung apology. It is a wound to you. Pero, you're not kidding anyone, baby girl. This is all a show. You are, kumikita ka sa ganito, artista ka eh. Hindi po pwedeng hindi. Ikaw naman nagsabi na without my consent, kailangan mo kumita. Lahat kumikita. Hindi kami naniniwala na nasaktan ka talaga, be. Ganito talaga yung ano sa'yo. Ganito talaga yung tama sa'yo. Because, I say, parang, ang daming, don't tell me that in showbiz, walang Harvey Weinstein dyan. At hindi mo kilala. Don't tell me. Because everyone knows na merong Harvey Weinstein sa Philippine showbiz industry. At kung sabihin hindi mo kilala, yung unang dapat ikaw lumabas-labas ka na, ay nako, ang showbiz, alam nyo, marami ditong lalaki using their power in order to ganyan. At lahat, I'm pretty sure meron, hello, sa Hollywood nga meron eh. Hindi ba? At alam natin na yung mga nagmi-Me-Too campaign, biglang bakla nung pinalabas dati si Harvey Weinstein, parati silang thank you for everything, Harvey. Di ba yung mga feminist kunwari na mga artista sa US, hindi ba? Naalala nyo ba yan? Tapos nung lumabas na yung issue ng Harvey Weinstein, nung may nagreklamo na, biglang nakisakay na rin sila. Hindi ko alam. I didn't know. Biglang I didn't know kasi. Ganyan. Baka everyone in Hollywood knows what Harvey Weinstein is doing. It's like whisper. It's like it was an open secret. Hindi ba? Kaya nga ganun siya ka-powerful eh. Because it was an open secret. Everyone knows that he's doing it and nobody is actually holding him into account. That's why he was able to continue that kind of practice unabated. Ganun din naman, di ba sa ABS-CBN? Di ba nga kaya may mga story sa penthouse ng ABS-CBN? Di ba may mga parinig before kung ano ang nangyayari sa penthouse? Yan ang totoong essay. Diyan ka totoong magalit. Sabihin mo yung mga kalakalan kung paano binibenta ang mga artista, ang mga sa mga politiko, etc. Hindi ba yan if you're really concerned, no? If you're really concerned about women's rights, women's status or condition, why don't you start with your own industry? Yeah, your backyard. Yan ang totoong matapang. Pero hindi ka kasi matapangan. Kasi pag ginawa mo yan, isiniwalat mo ang mga sexual harassment na nangyayari dyan, mawawala ka ng trabaho. So you're not empowered to me. You profited from the industry that actually sells sex. Correct. Hindi ba? You profited from the industry that sells sex, that uses women, that they have to pose sexually provocative in calendars for men. Correct. Para pag nasaan sila, para bumili ng alak. You actively participate in that industry that actively promotes whatever you call as misogyny or sexism or whatever. You profited from that industry. And then suddenly, ako for women's rights, for against misogyny. Baka pinagkakitaan mo ang misogyny. Correct. Totoo, pinagkakitaan niyo yung misogyny. Diba? Pinagkakitaan mo yung misogyny. Yung ikaw ba, tatangkalikin ka ba kung hindi ka nagbubuyang-yang ng suso? To be honest, wala ka namang talent. Nakakatuwa ka lang. Diba?
Totoo, hindi siya hindi siya magaling umarte, hindi siya magaling kumanta. Pero kasi ang benta dito, actually she's not even that sexy. Tinatanong ko rin yung ibang mga friends kong lalaki eh. Kasi Anne is actually one of the artists sa batch niya, no. Siya yung pinaka konti ang feature sa FHM. Alam mo ba yun, Sas? Talaga. Pinaka-konti ang feature niya. Pero oo. nagpa-feature. Nagpa-feature siya. Pero nagpa-feature pa rin siya. Oo, pero pinaka-konti yung ano Oo. niya. Kasi ang lagi nung fini-feature, Angel Locsin, Marian Rivera, yung talagang vavavoom talaga yung mga katawan. Kasi hindi talaga siya sexy. Hindi talaga Parang super sobrang sexy. payat kasi siya. Oo. Tapos parang Oo, mahaba yung torso niya. Mahaba yung torso niya. Maigsi yung legs niya. Pero ang nakakabilib kasi kay Anne, si Anne kasi, grabe yung attitude. Yung talagang, yung talagang parang yung, she feels kinikerry beautiful. niya yung Personality, very entertaining. Kinikerry. Oo. Magaling, siya. She knows how to project herself. Yes. Alam mo yun? Yes. She knows Magaling talaga siya She doon. knows her body well. She knows her body well. She knows how to project herself. Di ba naalala niyo yung merong issue dati si Anne na nagsuot siya ng gown na slit na napakahaba na akala mo yung may illusion na nakikita yung singit. Oo. Yung yun eh, nagko-concert siya nun eh. Yung concert ba yun? Kumanta-kanta yan si Anne, di ba? Yung tapos Yan, parang nakapost na Ito, ata ayan. kay Tio. Ay, oo. Oo. Di ba may illusion yun na nakikita yung singit? Oo. Yung ang taas-taas ng seat, tapos nakikita yung singit. Tapos, ano pa ba to? I think this was even a noontime show. No, it's a concert. It's a concert. So, it's a concert. Tapos, di ba meron siyang gano'n na ng haba-haba ng slit. So, anong point mo? Bakit kailangan pakita yung singit? Oo. Ito yun. Pinakita ko yun kanina eh. Ito yun. Ayan. Ay, ba yan? Ayan, diba? anyway. Oo. So, di ba? Ayan, kalahati ng singit niya. Ano yan eh? Illusion yan eh. Parang illusion. Ganyan. So, you actually participate in actually profiting from showing your body, from objectifying and you know exactly yourself. what you're doing. Yeah. You know exactly what you're doing. That in order for you to actually have an audience, you need to be sexy. You actually need to sexualize yourself. Ibig sabihin, you actually know what men want, what the audience want. Hindi naman target niyan babae. Correct. Di ba? Ang target niyan mga lalaki. Kasi nga maraming may mga ano yan eh, pinag-uusapan pinag-uusapan na nung concert niya na yun, panty niya eh, was Anne Curtis really wearing underwear during her wet look performance? Ay, tama ka. ASAP, noontime show. ASAP pala siya. I told you. Nakakaloka. At anong oras ang ASAP? Anong oras ang ASAP? Lunchtime. Di ba lunchtime po? Lunchtime. May mga nanonood ng bata. Girl, hindi to po pwede sa in a lot of countries, hindi to po pwede at noontime show. Pero she willingly did that. Diba? Hindi to po pwede sa noontime show tapos pinayaan mo. So ibig sabihin, you willingly participate in the industry. You profited from misogyny, you profited from sexualizing women. You profited from everything that feminists in the Philippines are against. Yeah. And then suddenly, ikaw ngayon yung hero ng feminism. Parang, Bakla, you profited from it. You don't even speak against your industry of how it deals women. Kasi nga mawawala ka ng trabaho. That's the bottom line of it. So ibig sabihin, you are not really an empowered woman because you are not willing to lose your livelihood. For what you for what you truly advocate for.
Oo, for what you're truly advocating for. Ibig sabihin, advocatean ka lang kung ito ikakasikat mo. Mhm. Pero pag it will already cost your job, ay teka muna, kumikita ako dito eh. Alam mo yun? Mhm. Teka muna, hindi ko i-address ang mga totoong SA sa showbiz. Hindi ko i-address ang artista, kailangan mong sipingan si ganito, sipingan si ganyan, sipingan si ganire. Mhm. Hindi ba? You actually, Si si Daryl Yap, kaya nga ang yabang-yabang ni Daryl Yap eh. Kasi yung merong post si Daryl Yap about it na parang naging successful ako sa showbiz nang wala akong binlow job kahit sino. hindi ba? So, ayun ang totoo, yun ang totoo dyan. Hindi ba? So, hindi, wag tayong mag-emehan. Parang, wag kang mag-lecture ng misogyny, pinagkakitaan mo misogyny. Hindi ba? O, madalas mong, madalas ang dami mong role sa pelikula, nakabit ka. Yung mga Other Woman, yung movie niya, Other Woman, yung mga series of movie nila ni Derek Ramsey na ang image niya dyan ay hindi siya gandang, hindi matiis, tsuktsakin ni Derek Ramsey. 'Di ba? Oo. Tapos yung dalawang babae yung nag-aaway, tapos pinag-aaway nila yung lalaki. What kind of misogyny? Isn't there more degrading image of women? Parang takina. Bakit gagawa niya isang betlo? Ang ganda-ganda niyo pareho. Ang ganda-ganda niyo pareho. Pareho kayong accomplished. Tapos pag-aawayan niyo yung lalaki. Isn't it more degrading? Image of women? Kasi sana, kung naging storyline nun, nalaman nilang pareho silang inaano ng lalaking ginawa nila. Iniwan nila yung lalaking pareho at sila nagsama. Mga ganyan eksena, di ba? Correct, di ba? Talaga, kailangan talaga. Need you. Oo, ang ginawa nila ngayon is ginawa nilang pinagkakakitaan mo ang mga story na misogynistic. Pinagkakakitaan mo ang mga kalendaryong pinagkakitaan mo mag-posing sa kalendaryo para sa mga lalaki. Para pag nasaan ka. True. Hindi ba? You actually wanted this kind of attention because pinagkakakitaan mo siya. Maraming babae na ayaw nila ng unwanted attention from men. Marami talagang ganyan. They don't really want it. Pero nung ginagawa nila, they cover up themselves. They don't engage in situations na alam nilang, halimbawa marami nagiginom ng lalaki. Ako ayoko maging sobrang maganda. Sa totoo lang, Sas. Ako ayoko maging sobrang maganda. Kasi ayoko lagi napapansin diba? Yung people, they don't, pero ikaw, you really want to have men be attracted to you sexually. Hindi ba? So, pinagkakitaan mo ang misogyny, pinagkakitaan mo ang sexism, pinagkakitaan lahat ng ayaw mo na ginagawa na ano ng lalaki na sinasabi ninyong men treat women like sexual objects. You actually participated and profited from an industry that actually treats women as sexual objects. So, di ba sabi nga nila, you better preach with your life than your words. Kaya, practice what you preach. Siyempre sa fancy nyo, pagtatagol nyo si Anne, dahil fan kayo eh. Pero the thing is, at the bottom line, we will look at the life of the person. Ano ba ito pinagsasabi nito? Talaga bang ayaw nito ng misogyny? Talaga bang ganito? What does the life of the person tell us about how committed he or she is to her asserted values?
kung nakita namin sa buhay mo, you participate in an industry that sexually objectify women, well, sorry ka be. It's not our problem anymore. If you don't agree with your outrage, it's your problem. Correct. Everyone to do a crime. Yes. It's Kasi actually telling It's actually a everyone crime. yung crime. Itong Kenneth Quinto na to, natatawa na fan ni Lovely Granada, na mukhang hindi kasi tilapia. kayo nakinig doon sa sinabi ni Suntay, okay? When you are going to, ayan, gagawin mo pa sa wallpaper mo, kunwari pagjajakulan mo, kunwari naputukan mo sa mukha, overt act na yan, tanga. At kailangan, Hindi syempre kailangan mo i-record dahil nga anong magiging point noon, hindi ba? Tapos yung kukunin mo yung litrato ng mga nanay nila, babae, misis nila, babuyin nyo ang pagkatao. So parang, Bex, hindi naman binaboy ni Suntay yung pagkatao ni Ann. Ang sinabi niya, sexy si Ann. So mapagnanasaan talaga, gano'n naman talagang image ni Ann eh. Napagnanasaan mo siya. Ano ba image ni Ann? Ang image ba ni Ann ay nagpo-promote siya ng Bible study? Ganun ba? Ganyan ba yung eksena niya? Ang image ba niya is nagpo-promote siya ng no sex before marriage? Ganyan ba? Hindi. May ganyang image. Halimbawa si Sarah Geronimo. Ganyan talagang image ni Sarah Geronimo. Pa-virgin talagang image si Sarah Geronimo. Kaya hindi ginagamit si Sarah Geronimo bilang example. Di ba? Hindi talaga siya ginagamit kasi hindi naman yun ang image niya. Ang image niya, magaling siya kumanta. May talent kasi talaga siya. Totoong talent. No, kaya hindi kailangan maghubad-hubad ni Sarah Geronimo because Sarah Geronimo has real talent. Kaya hindi kailangan maghubad. Hindi niya kailangan maghubad-hubad. Hindi niya kailangan, and then she can, and then kita mo yung mga artista, di ba? And then she can protect the kind of image that she, di ba kita mo si Sarah Geronimo? Walang pelikula yan na ano siya, nakabet or kailangan. Itong ginagawa ni itong ginagawa nitong fake account na to, malamang si Kenneth Quinto rin to. Kasi nakinig siya kay Kenneth Quinto itong account na to, itong Jaja na to. Ano yung sabi niya, mag-call ka na lang sa... Yeah. Actually, it's actually healthy. Masturbation is healthy. So, that's not an insult. So, I suggest that you also do it because it seems that your brain is calcifying. You don't have any moisture left in your life. So parang, bakit yung sinasuggest ng Kenneth Quinto is actually a crime in itself. Kailangan mo pag-post. Kailangan mo post yan, di ba? Para mapaniwala. Yung you will actively do that to someone na pupuntahan mo yung tao na masarap kang pagjakulan. That is actually a crime. Wala naman and calling other people, you're calling action. Na gusto niyo. May ano ka dito, may call to action ka dito, ganito ang gawin ninyo, ganito. Nagtatawag ka at sabihin mo doon sa mga tao na gumawa ng specific action. Diba? There is already an overt act here. Okay? Yeah, exactly. Oo. Yeah, exactly. It's not even used for and the context nitong kay Kenneth is really to commit a crime. Correct. Kaya kung kanino nakakilala dito kay Kenneth Quinto, paki ano naman sa akin, paki-tip naman sa akin kung merong nakakakilala dito kay Kenneth Quinto. Ayan. Hindi ba? Talagang ano ka talaga diyan? Magkakaroon at ang dami nitong pwedeng criminal offenses. Isa na diyan yung i-record mo yung sarili mo na nagpapalabas, ganyan. Syempre, kailangan mo pakita na nagpalabas ka para talagang may impact. Kasi sabi mo, magpalabas ka. Hindi mo sinabing magkunwari ka na kunwari merong putok, merong putok dun sa wallpaper. Hindi yun ang pagkakasabi mo. Sinabi mo, magpalabas ka sa screen, sa screen cellphone mo habang sila ang wallpaper. Ibig sabihin, you actually would like them to record
the activity itself. Otherwise, paano malalaman nung target mo na ganun nga ang ginagawa mo? Hindi ba? So, ibig sabihin, you are inciting them to actually record a pornographic material and post it on Facebook. And that is actually a crime in the Philippines. So, actually record yourself. Correct. Yes, and lalabas din na it's not really then, about women's rights. And then post Kasi, it publicly. yeah. Tapos, ano lang, women's rights lang pag sa side nila. But then, here they are calling for yung mga anak, so minor. So, wala na tayong line na hindi i-cross. Ganun na tayo kaano, basta hindi ninyo ka same parlor. So, diba? ang call nito ni... halang. Correct. Ang call to action ni Kenneth Quinto is, ang tawag dito, gumawa ng fake account, kunin yung picture ng mga mag-anak ng mga DDS, misis nila or nanay nila, anak nilang babae, misis nila or nanay nila. Babuyin nyo ang pagkatao by saying masarap silang pagjakulan. Magpalabas ka ng screen cellphone na habang sila ang wallpaper. These are private people, ha? Hindi naman, wala sa show business tong mga to. Yeah. They do not sell fancy and desire of men. Yeah, exactly. Okay? Exactly. At ang nakakaloka pa, wala pa siyang disclaimer na kunin niyo yung picture ng mga anak nilang babae na 18 and above. So, ibig sabihin, correct! Oo. Kasi yung misis, okay, 18 and above. Nanay, 18 and above. Tapos, mga anak nilang babae. So, paano kung yung anak nilang babae ay 12? Bakla, that is already child abuse. True. You are promoting. And then kiddie corn. Kiddie corn. Di ba kiddie corn? Corn on a cob. Ang kiddie corn on a cob ang gusto niyang gawin. Kasi, wala siyang So can you imagine? That is how, the range they are. Your brain is really interesting, Kenneth, no? So your solution to the problem is to actually for people to commit an actual crime. By the way, Kenneth Quinto has 57,000 followers. Hindi siya random guy, He has a 57,000 followers. $67,000 followers, and this is what he's promoting. Anong gagawin natin dito? DOJ, NBI? Hindi ba? Anong gagawin natin dito? Yun ang nakakaloka. Di ba hindi niya na naisip na, ay shit, kailangan 18 and above. Talaga mga anak nilang babae. Paano, Kenneth, kung anak nila 12 years old na babae? Kailangan gagawin pa rin ba yun ang followers mo? Ha? Bakla, that is committing, inciting to commit kiddie corn. True. Hindi ba? To mga DBS, cool to kami. So yun ang nakaka hindi girl, wag mo na siya bigyan ng dahil 7 likes. So nobody even his own people do not care about his opinion. What he says. Alam mo yun, kaya gusto nilang tira-tirahin ang mga Duterte supporters. Kasi nga, yun lang sila nakakakuha ng attention. Relevance. Yeah. Kasi nga, hindi sila binibigyan ng attention yung mga taong ka-align nila ng politika. Kasi nga sa online, yung kabila, yung mga camping thought leaders, that is a carefully curated set of people na ito ang ating team, ganyan. Doon lang magsi-circulate 'yan. Kaya kita mo, 'di ba? Walang mga lumalabas na walang nagsusulputang yung mga tipo, ay nakakaloka. Itong Duterte supporter na content creator na nakakaloka, milyon-milyon na mga nanonood sa kanya na hindi mo alam kasi nga these are organic. May nagsabi ng ganyan hindi ko na papangalanan kung sino. Isa siyang PR. May pinayuhan siya na paano ba anong gagawin para ma-counter
Duterte support sa social media. Sinabihan siya point blank. Mahirap kasi the Duterte supporters on social media are organic. Alam nila yan sa kanila. Sa if you talk to PR people, they are actually honest kasi they have to be honest kasi you cannot craft a strategy. Yes. You have to set the expectations of your client eh. Yeah, if you're not honest. Hindi ba? Kaya nga ngayon, di ba ang ginagawa nila, nagre-recruit sila ng may marami ng followers na hindi naman originally political content, flip-floppers. Sino pa ba? Kung sino-sino pang mga Excel. Sino-sino na hindi sila original political content creator. Kaso nga, mahirap yun kasi hindi naman sila pinalo because of their political views but because of entertainment purposes, ganyan. So, parang you cannot convert your followers into believing your political views kung hindi naman because of your political views. That's why they followed you. Mahirap yung ganong conversion. You cannot convert. That's inconvertible. Diba? Kaya ka nga sumikat as entertainer because you're cross-cutting. Wala kang kinikilingang politika. Parang gusto mo na magpasay ng tao regardless kung sinong tao yan. Pero once you limit yourself already to a particular clientele, to a particular audience, and gusto mo magpatawa, hindi ka ganyan kasi sikat. Ano sabi niya sa wife na claiming na Suntay is wrong? Well, it's her right to say that, but we're not here about whatever his wife or somebody's wife said. What we are pointing out here is the hypocrisy of the entire situation. Yung asawa, she would have a right to be embarrassed. Kahit naman sino may embarrass pag ganyan yung sinabi. Actually, may magandang comment kanina for same topic.